Pilipino ay walang suliranin. Mauunawaan ito at nagagamit ng mga di-Tagalog kasama ang Bisaya at Mindanao. Ang kailangan lamang ay magpapaliwanag, bagamat kailangan muna ay magkasundo ang gumawa ng patakaran sa wika, dahil kung sila mismo ay hindi nagkakaisa, hindi maniniwala ang pinagpapaliwanagan. So ayon kay Dr. Ponciano Beneda, na ang wikang Pilipino ay hindi dapat limitado sa paaralan lamang, kundi ito ay dapat magamit sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng negosyo, komunikasyon at komersyal or entertainment para maging maunlad ang iba't ibang wika ng Pilipinas. Tungkulin din ng pamahalaan na maglaan ng hakbang upang mapalakas ang paggamit at pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong bansa. Hindi makailan na ang ating pamahalaan ay gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad ng ating wika. Nagpalabas ang Pangulo ng Kautusan bilang 335 noong Agosto 25, 1988 na nag-uutos ng una, gumawa ng hakbang sa paggamit ng wikang Pilipino sa lahat ng opisyal na komunikasyon, translasyon at korespondensya sa kanilang tanggapan maging bansa o lokal. Pangalawa, magtakda ng isa o higit pang tauhan na mamahala sa lahat ng komunikasyon at korespondensya na nakasulat sa Pilipino. Pangatlo, isalin sa Pilipino ang mga pangalan ng tanggapan, gusali at tanggapang pampubliko, ang mga signboard ng lahat ng mga tanggapan at divisyon, samantala maaari na lamang isulat sa wikang Ingles sa maliit na titik ang salin. Pang-apat, gawin sa Pilipino ang panunumpa sa tungkulin ng mga opisyal at mga tauhan ng pamahalaan. Pang-lima, magsagawa ng mga pagsasanay sa paggamit ng Pilipino sa mga tauhan ng bawat tanggapan sa opisyal na komunikasyon at korespondensya. Mga talamitan o komunikasyon. Ang wika ay paraan ng pagpapahayag ng pagpupuro at damdamin sa pamamagitan ng salita upang makaunawa ang mga tao. Ginagamit natin ang wika sa pang-araw-araw nating pakikipagtalamitan tungo sa pag-unlad ng ating pamumuhay. Sa lahat ng pagkakataon, wika ang ginagamit natin upang maiparating ang ating iniisip at madarama sa ating kapwa. Lahat ng lahi o lipi ng tao, gaano man ito kadukha, ay may taglay na wika. Ang wika ay naglaging kaakbay sa lakad ng panahon. Bagaman maaaring makipagtalastasan sa pamamagitan ng mga hudyat tulad ng paggalaw ng iba't ibang bahagi ng katawan at bagkas ng mukha, tulad ng pagsimangot, pag-itig, pagkindat o paggalaw ng ulo, tulad ng pagtango, pag-iling. Ang paggamit pa rin ng wika ang pinakamabisang pakikipagtalastasan, verbal man o di verbal. Ayon kay Dr. Gregorio Rodillo, ang wika ay isang payak na nagpapakahulugan, ay paraan ng pagpapahayag ng iniisip at dinarama upang magkaunawaan. Ang mga katangiang taglay nito ay una, buhay; pangalawa, natatangi; pangatlo, nakabuhol sa kultura; pang-apat, nagsasalamatan; panglima, nagkakatulad. Ayon kay Dr. Gregorio Rodillo, na ang wika ay isang payak na pagpapakahulugan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang wika ay may malawak na kahulugan at kahalagahan sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga mamamayan sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at paggamit ng wikang Pilipino, inaasahang magkakaroon ng mas malakas na pagkakakilanlan at pagkakaisa ng mamamayan ng bansa. Ngayon, tatalakay natin ang definisyon ng wikang Pilipino. Ayon sa resolusyon bilang
ang katutubong wika, pasalita at pagsulat Metro Manila ang pamansang punong rehiyon ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng alinmang wika buhay, ang Pilipino ay dumaraan sa proseso ng paglilinang sa pamamagitan ng mga paghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di-katutubong wika at evolusyon ng iba't ibang variedad ng mga wikang para sa iba't ibang sitwasyong sosyal. Sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang sangligang sosyal at para sa mga paksang ng talakayan. Mahalagang tandaan na ang wikang Pilipino ay hindi lamang basta pagkakapareho ng mga regional na wika sa Pilipinas. Sa halip, ito ay isang pagsasanib ng iba't ibang elemento ng mga wika upang makabuo ng isang malawak at makahalagang wika na magagamit ng lahat. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay nagbibigay kahulugan sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga mamamayan ng bansa. Ating tatandaan na ang wikang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Ito rin ay nag-uugnay sa atin bilang isang bansa at nagpapalakas sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayon, tatalakayin